Hello mga katabi! Duna ba'y gipiling edad ang pagkabot nimo sa mga ambisyon sa kinabuhi? Mao kini ang pangutana ni Ron sa iyahang best friend. Ang tubag sa iyang best friend nga, syempre wala. Pero kahibaw ba mo mga friends? Para nako, depende sa ambisyon tungod kay dunay mga butang nga imong gidamgo nga moabot lang og galit nga wa nimo damha. Maunay giingon nga sa tamang panahon. Sa lain pang panultihon, in God's time. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo, ako day si Ron. Tinuod akong pangan. Simple ra kaayo nga pangan kay tulura ka letters. Mao ra gyud. Sila si Mama ug Papa ang naghatag nako aning pangana. Feeling nako murag gitapulan sila gunahuna ug laing exciting nga name. Hinuon, di na ko matinga kay mismo pagatiman nako ni tapol man sab sila. Hangtod karon, nagsakit paghihapon ang ako ang buot sa akong mga ginikanan. Pero matod pa ni Maya nga akong best friend, di ko na maayo nga magdungod ko. Labi na sa mga tao nga mao'y hinungdan nganong nilugwa ko aning kalibutana. Sakto si Maya. Pero kana kung gilove ka sa imong mga ginikanan. Pero kung ipasagdan lang kanila, di gyud malikayan nga masakitan nga magtanom og kasuko nila. Ang babae nga nag-anak nako na karon sa Luzon. Ang akong amahan naaman tinuod sa Cebu pero wala ko nagpuyo sa ilaha kay doon na siya ilaing pamilya. Na siya ay asawa nga bruha ug hangtod ang iyang mga anak nga unta. Ako man silang mga half siblings. Naliwat pud sila silang inahan nga bruha maong di gigumuadto sa ilaha. Laing tao ang nagpadako nako ug naggasto nako pag-eskwela. Siya si Mama Reyna. Nga usa ka bakla o mahuyang Papa Joe. Siya ang nibarog isip akong inahan o amahan sukad pa nga nakamatngon kog buot. Kung doon ay mga affair sa eskwelahan, si Mama Reyna ang muaten mao nga bugal-bugalan ko sa mga bata sa school. Kay lagi, akong mama, usa ka mahuyang. Mahal na ako si Mama Reyna, bisan og kanibaw ko nga di normal ang among pagpuyo, sama sa ubang mga bata nga doon ay mga inahan o amahan. Mo hinungdan nga gitisok nako sa akong alipatakan ang akong ultimate dream, ang magkapamilya og normal. Maminyo og babae nga akong mahal unya magkaanak mi og di gyud nako biyaan ang akong pamilya. Mahalon nako og i-treasure kay di ko ganahan nga akong mga anak maparehon nako nga nagdako nga way tinuod nga ginikanan nga nagmahal. High school na ko niadto diyang usa ka adlaw dunay nisud nga babae sa parlor ni Mama Reyna. Nakaibaw ko nga estudyante kini kay naka-school uniform, guwapa, pution, taason og height ug puwa-puwa pagyud og ngabil. Na-crush dayon ko niya. Dali na ko siyang gisugat og giabi-abi ko. Kung gusto ba siya nga magpa-parlor. Hi miss, unsay gusto nimo? Money or pedi? Ribbon or hair dye? Pakyut pa nako nga pangutanan niya. Ni-smile ang babae og nitubag nga, dili ko customer. Akong gipangita si Kuya Romy. Iya din iya ko manghud. Hinhin pa nga tubag niya. Diha-diha, nigawas si Mama Reyna ug ang iyahang ka-live-in nga si Kuya Romy. Gikan silang kwarto sa taas among parlor. Gipaila-ila ni Kuya Romy ang iyang manghud nako. Maya di ay ang iyang pangahan ug college student na kini. Wa ko magtuo nga 5 ka tuig ang iyang pagkamaguwang nako. Na-turn off ko Papa Joe. Nawa dayon ako pagka-crush niya kay di ko ganahan og babae nga maguwang nako. Nibalik sa kaboring akong life. Bakasyon man gud to. Way klase og wa sab ko'y uyab. May na lang kay niabot ang akong amigo nga si Makoy kay mag-model ko numi sa studio sa iyang uncle nga usapod ka mahuyang. Ako mag-model? Madawat ka ako? Tinuod nga taason kog height. Sa akong edad nga 15 anyos, hapit na ko mag 5'8". Pero sa naong, abot madaba ka ha. Doon ako'y gamay itsura pero di pang artista or pang model ang akong dagway. Okay raman ko no, nga mag-model ka, ingon si uncle. Matod pa ni Makoy nako.
O lagi, kadaghan ako nimo gisultian ana nga ang model not necessarily nga gwapo, exotic o mas pasok na ing anang itsura. Ingno na sab ko nimo nga igsuon na sa gustiki, tubag pa nga ako kang Makoy. Ni kuyo ko ni Makoy sa studio siyang uncle pero abi na kog artista na ko Papa Joe. Excited pa kayo ko. Sa wapa nag-start pero dihang nagpictorial na. Unya og sigig ilis-ilis og outfit. Init pa kaayo ang mga lightings. Kagib po nagyug ko. Labi na, dihang giingnan ko sa photographer nga. Ayaw lagi pag-smile kay musamot ka bati imong naong. Sus, lagot kay ko oy. Mao ni model, sigit-sigitan lang ka unya kasab-an pagyug ka. Feeling nako ubos kaayo ang iyang pagtan-aw nako. Duha ka oras gyud mi nga nagpictorial unya paghuman abi nako og makakwarta nako. Pero igo lang ko giingnan nga di pa namo madawat ang talent fee kay isubmit pa kuno sa producer sa fashion show. Kung mauyunan, ang ako mga photos maka-join ko sa fashion show. Diha pa ko nila mabayaran. Gibasol na ko si Makoy nga nagsayang-sayang lang ko sa kong panahon tungod niya. Ayaw nagreklamo gud. Sige, para mahilom ka, tagaan ti kag kwarta. Matod pa ni Makoy nako. Daghan lagi kag kwarta. Nangita na sa kang mga mahuyang no. Pangutana ko pa, unya igo lang siya nga ni-smile nako. Alams na kung anong perming kwartahan si Makoy. Gigamit gud niya ang iyang lawas o panagway. Gwapo mangod si Makoy Papa Joe, sakto sa height o panglawas. Giingnan bitaw ti ka nga mangrakit sab kasama nako. Di unta ka maproblema kwarta. Tubag pa niya. Mangrakit? Mo na gibawal ni Mama Reyna nako nga di mo ang pangwartahan ang sama niya nga mahuyang. Kung mukuyog man lang gani ko og mahuyang tungod sa kwarta, may padi na lang. Mo na hinungdan nga tinagaan jud ko niya sa akong mga needs bisan og ginagmay lang. Kay bawo naman gyud ka nga di na mahitabo Makoy. Sige. Ambi ng kwarta nga mong ihatag na kubi kay muli na ko. Kay gipangita na ko ni Mama Reyna. Pero wa dayon niya ihatag ang kwarta nako. Doon na pa siya ilaing favor. Pakugyogon ko ko sa bilar sa amahan siyang amigo. Gikapoy na gyud unta ko. Di na ko ganahan mo kuyog niya pero napugos ko tungod sa iyang gipasalig nga kwarta nako. Mao nga ni kuyog ko niya. Ug wa na ko basuli ang pag-uban kang Makoy. Kaya dito sa Minatyan nakaila nako ang babae nga gi-consider nako nga love of my life Papa Joe. Nakaila nako si Isa sa mismong haya sa iyahang amahan. Si Carlo nga iya maguwang ug si Makoy nga akong amigo maoy suod nga higala. Unang kita pa lang nako kang Carlo halata nga mahuyang pud kini. Ug kung wa ko masayop sa akong obserbasyon, dunay relasyon si Makoy ug si Carlo. Pero wa na ko nagmay nilang duha. Ang atensyon nako tuwa kang Isa nga hilom lang nga naglingkod sa suok. Simple lang ang iyang beauty og di mistisa pero lahi ang iyang beauty. Kanang tipo nga magkadugay nimong tan-aw magkagwapa. Di siya sumol og naong Papa Joe. Miduol ko ni tapad niya. Dito nako nailhi ang iyang pangan. Nagpailaila ko niya og nakigistorya. Mao gato ang sinugdanan sa among panagsuod. Actually, dito nagsugod nga nangambisyon ako Papa Joe. Gusto ko nga moasenso para unya sa among kaugmaon ni Isa. Wa pa siya kibaw sa kong feelings niya pero nangandoy nako. Siya lang ang babae nga ako ikauban sa tibokong kinabuhi. After 1 week, nagkita mig usab ni Isa o dito na ako nakabaton og kaisog nga musulti niya sa akong feelings. I love you Isa. Matod ko pa niya dihang kami na lang duha sa ilang sala. Wa ko mag-expect sa iyang tubag nako. Ni katawa siya, kanang katawa nga bugal-bugal. O unsay katawanan sa akong giingon nimo? Love ti ka og ikaw ang gusto nako nga maasawa. Matod ko pa. Love? Asawa? Pag sure diya uy. Matod pa niya Papa Joe. Wa pa gani kakagraduate og high school ug usa pa ron, di na ko type ang lalaki nga pareho na kong edad. Gusto na ko ka na maguwang na kong edad. Og doon ako'y uyab karon. 20 years old siya. Nahugno ang akong kalibutan sa kong nadunggan Papa Joe. Frustrated kayo ko og kahilakon pa. Gusto ko nga mag-walk out. Pero nibarug ko og tanan nga unta nga mulakaw. Sa kalit lang nga, wait lang Ron. Kung gusto ka, doon ako ipailaila nimo.
Taganti kag number, si Angelica. Ug siya ang teksi. May to si Angelica kay nagwanted gyud to. Gitunol ni isa nako ang gamay nga papel nga gisuwatan sa number ni Angelica, Papa Joe. Wanay masakit pa gawas sa gibasted ko sa babae nga ako nagustuhan. Gipasa pagyud ko niya sa laing babae. Tungod sa akong frustration kang isa akong gitiksan ang babae nga iyang gihatag nako. Textmate nami ni Angelica ug daling nagkasabot nga mag-eyeball. Nakita mi ni Angelica sa ka sosyal nga mall. Unang kita pa lang nako halata nga sosyal kaayo ni. Daghan gyud kung nga makatunan ani niya labi na sa English. Saon nga Inglesera man kaayo, kwartahan pa gyud. In fact, wa siya nagpalibre nako. Namugos gyud siya nga mag-iyahay lamig bayad sa among gikaon. Gwapa unta si Angelica pero na-turn off ko niya. Diyang pagawas na mo sa mall, nagpagawas kining sigarilyo og lighter unya dayon na nabako. Ganang ka mag-UC? Pangutana pa ni Angelica nako. Nope, I don't smoke. Pero doon ako'y laing ganahan. Ikaw Angelica, ina ka nga mag-check-in ta? Tubag ko pa nga to niya. Actually, kumusugot si Angelica. Second time pala to nako nga makatilaw og langit, Papa Joe. Wagan ko mag-expect nga one click ra day siya. Nikuyog siya nako sa motel og didto nahitabo ang panagbugno sa mga batanong leyon o karnero. Samtang diha mi imabaw sa kama, niring ang akong cellphone ug nasiklapan nako ang caller nga si Isa. Usa kay tuyo ani niya. Why noong ko makapugong nga ma-imagine ako si Isa nga mo'y akong kadug sa kama. Human na mag-check out ni Angelica, nag-taxi mi unya ako siyang gidrop sa kalugar, samtang ako nidiritso uli sa mua. Diha na si Makoy pag-abot na ako sa mua para magbalita nga napilian ko sa fashion show. Diyang nakahibaw si Mama Reyna supak siya, di siya ginahan nga mag-model ko. Unsa man, sulti ko ron, naharbat na baka sa mga mahuyang nga uyuan ni Makoy? Pangutana pa niya. Wala taon maoy, sa pagtuni mo na ako. Nagsunod na ba ko sa imong sugo nga di gamiton ang lawas para makakwarta? Tubag ko pa. Pero bisan sa pagdili ni Mama Reyna, wa ko mo patuo. Niapil ko sa fashion show. Tungod kay proud po ko na tawagon kong model, Papa Joe. First time na ko nga mag-fashion show, I just wish nga nasa Isa para makita niya. Dili po ko basta-basta. Tanan na kong gibuhat niya to apil na gyud si Isa. Di gyud siya mawa sa akong unahuna. Todo effort na gani ko sa pagrampa sa fashion show. Pero walang gyapon ko mabayri. Nasakitan pa ko diyang nakadungog ko nga ningon ang mahuyang nga producer nga mga batig lawas kuno ang model ni Uncle Sam. Human sa fashion show, nisa kaming duha si Makoy sa auto sa iyang uncle. Nagsige miglalis si Makoy kay wa lang gyapon mi mabayri. Ako siyang giingnan nga di nako makabayad sa akong mga utang niya. Nakadungog si Uncle Sam nga samong gipanagstoryaan og nisagbat siya og niingon diri nako nga para makakwarta ka ron, sayon ra gyud ang imong buhaton. Adto katug sa kong kwarto, bisag usa ka gabi ilang. Sobra pa sa talent fee akong ihatag nimo. Ambot ko sinasud sa kong nahuna nga ningon mo ko nga, sige, ngadto kang Uncle Sam. Nashock si Makoy dan tutok nako. Kibaw manggod siya nga wa pag ko mopatol og mahuyang bisan og kausap, Papa Joe. Nakita na ko na ginaminam na dayon ang naong ni Uncle Sam. Unya kusog kayo nga gipaharurot ang sakyanan. Pag-abot na mo sa ilang balay, iya din gipalakaw si Makoy. Pero mas niuna pa kog abli sa pultahan sa sakyanan unya dayon dagan palayo sa ilang bahay. Nisyagit si Uncle Sam. Hoy Ron, asa man ka uy? Ngano ni dagan man ka? Wa pa ta mahuman. Ingon ka ni sugot ka nga matug sa kong kwarto. Gilingi na ko siya o pinasyagit po ko nga nitubag niya nga, I changed my mind. So wa pa ko makaabot sa mua, nakadawat kong text gikan kang Isa. Problemado ko no siya. Gusto siya nga magkakita mi. Nabuhian ko dugo og instead nga muuli ko, niadto ko sa lugar nga gingon ni Isa nga magkakita mi. Problemado kay gnaong siya. Ngano man ka Isa? Problemado lagi kay ka. Basin makatabang ko, pangutanan ko pa niya. Mao gyud na ang hinungdan nga nung nakikita ko nimo ron. Mga itong tabang nimo. Na ospital manggod si Kuya Carlo kay na dengue. Wa na gyud may kwarta uy. Manghuwa mo ta ko nimo bisag gamay lang. Basta makapuno-puno lag tambal.
Muingon ako niya nga asa man day ang iyang uyab, nga matured, pero for sure nagtrabaho na gyud to kay idara na good. Pero wa na ko na i-voice out Papa Joe. Instead, nipasalig ko niya nga mangitag paagi nga makatabang niya financially. Wa na ko ilang manunaan pa nga paagi gawas sa pagbuak sa kong alkansiya. Plano to na ako nga book-on sa Pasko para makapalit ko sa kong gusto, pero wa na ko nahimo pa kay dunay emergency. Ang akong love nga si Isa. 1,625 ra gyud ang sud sa akong alkansiya ug akong gihatag tanan ngadto kang Isa. Nagpasalamat siya nako. Tungod siyang kalipay, nagakus ko niya Papa Joe. Human akong hatag sa kwarta kang Isa. Nagpaabot dayon ko sa iyang text or call. Namasin nga mas mo-grow pa ang among communication karon nga nakatabang ko niya. Pero wa gyud Papa Joe. Mingaw kay akong cellphone. Kay wa gyud tingog-tingog. Taud-taud, na-excite ko dihang dunay ni text nako. Pero dali ko nga nibalibad. Ako siyang giingnan nga wa ko'y kwarta. Kay baw ko nga wa kay kwarta ron. Halata man sad sa imong hitsura ay poor ka pero kano sa ba ko nagpalibre nimo? Ako man gani nagbayad atong nagmotel ta last time, di ba? So, okay lang og wa kay kwarta. Ako'y bahala. Mao gyud niya ang batasan ni Angelica nga di na ko ganahan, mata pobre, prangka og sakit manulti. Pero sige lang. Di na lang nako i-mind. Kung saon man nga bisag nga na siya, lamion man gyapon siya. Nag-imagine na dayon ko sa nitabo namo ug nahigam na ko tungod kay tao lang ko Papa Joe. Batanon ug init pa kayo ang lawas. Nagkita mi ni Isa sa usa ka restaurant ug nangaon. Unya paghuman na nakay din may taxi ug nagpahatod sa pinakaduol nga motel. Og didto nahitabo na sab ang binugnuay sa leon ug karnero. Happy ug satisfied ko sa nitabo namo. Pero kay baw ko nga last ra gyud tanan. Wa ko'y feelings niya kay si Isa ra gyud ang akong gigugma og way lain. Human sa mong short time ni Angelica, nagtawag mi og taxi pero pag abot na mo sunahan ni naog ko para mo para og jeep unya ni pauli sa amoa. Ingon ana ra gyud ka simple ug way labad ang amoang relasyon ni Angelica. No strings attached nga mo'y akong gusto. Pag abot ako sa among parlor, dihe tao nga kaistorya si Mama Reyna. Nilukso dayon ang dugo sa pagkakita nako niya. Nitindog ang bisitang lalaki o niduol nako. Mao na ba ni si Ron? Pangutana pa niya nako. Ngadto sad kang Mama Reyna ug igo lang nga niyango si Mama Reyna. Kalit ko nga gigakus sa lalaki. Samtang naghilak siya nga nagakus nako, tunog ko'y pagduda nga siya ang akong amahan. Wa ko masayop sa kong pagtuo. Siya gyud ay ang akong papa. O gusto niya nga kuhaon ako niya. Nakibawon ako sa una pa nga maghatagan siya kwarta kang Mama Reyna para sustinto nako mong wa ko magdumot niya. Nadani ko sa iya mga gipanulti nako nga doon na siya mga negosyo. Di ko maglisod ug tuwa ko sa ilaha kay boom na kaayo ang iyang business. Doon na siya negosyo nga buy and sell ug napod siya car wash. Promise niya nako nga paeskwelahon ko sa usa ka private nga university ug gastuan ko niya sa ako ang pag-college bisan unsa pa kuno nga kurso ang akong kuhaon. Nadani ko Papa Joe, gusto na ko nga mutilaw og kaharuhay nga pagpuyo ug labaw sa tanan. Gusto pud ko nga maka-experience kung unsa ang magpuyo kauban ang akong tinuod nga amahan. Namutos dayon ko sa akong mga gamit unya pagkahuman na nangin ko ni Mama Reyna. Mama Reyna, sure ka nga okay ra nimo nga mukuyo ko kang papa? Pangutana ko pa niya og niyango ra siya pero kay baw ko nga dili siya okay. Nakita ko nga namuwa ang iyang mga mata ug dili halos makatan-aw nako. Nakaibaw ko nga nag-uol si Mama Reyna pero unsaon man nako gusto pug ko nga makatry kung unsay feelings sa dunay amahan. Mubisita lang ko gihapon ni Mama ha. Ay lang kag-uol kay magarian mo ko sa parlor kada semana. Matod ko pa. Dungan sa pagakus nako niya. Nito ang mga luha ni Mama Reyna. Diyan nilakaw na kukuyog si Papa. Sakay na ko sa sakyanan sa kong amahan, diyang doon na siya gisulti na ako. Medyo strikta si Tita Mirasol nimo pero ayaw lang panumbalinga, maana na kaana niya madugay. Mga bisag unsa pay imong madungog niya ipalapos las pikas dunggan. Og tuod man, pag-abot na mo sa panimay sa kong papa, dito na ko na-prove nga maldita gyud ay ang iyang asawa. Ni Isa dayon ang kilay nini pagkakita na ako. Niduol ko niya o gikuha ang iyang kamot para maamin pero giabog ko niya. Ay, okay na.
Di nauso ang amin-amin diri. Maldita pang sulti ni Tita Mirasol. Ingon si Papa nga ipalapos lang nako sa kong pikas dunggan. So ipalapos lang nako. Hangtod din yung pagkamaldita nga pagsugat nako. Nabawi raman sab diyang nakasuod nako sa akong kwarto. Dako ang akong kwarto ug dako sab ang bed. Halos times 5 ang gidakon sa akong kwarto sa parlor ni Mama Reyna. Dako pod ang bed nga humul-humul kayo og kutson ug labaw sa tanan, air condition ang room. Bongga kayo ang pagkabutang sa balay sa akong papa. Nilukso ko sa akong kama ug yuntol-untol ang akong lawas. Taud-taud gitawag dayon ko ni Papa para pakanon. Tungod kay gabi naman, humanas lagkaon tanan. Kami na lang ni Papa ang wala. Pagkalami sa pagkaon, naglibog ko ungon sa unahon ako punit. Halos mabusdik akong tiyan sa kabusog human ako kakaon. Lami kaayo ang akong tug sa akong kama. Unya with aircon pagyud. Pagmata na ko pagkaugma, wala si Papa kay sayong nga niadto sa iyang negosyo. Gitawag ko silang katabang para mamahaw. Niadtong higayuna, kadungan nako silang kaon tanan. Hasta na ang ako madrasta. Nabaghuan lang gihapon ko sa kalami sila mga sudan. Dagan kayong putahe, mo nga ni habhab jud kog taman. Nakalitan ko dayong kalit nga gibundak ni Tita Mirasol ang iyang kutsara o tindor dayon ingon nga, karon ra ka nakakaon og laming sudan? Mura mo kag baboy mo kaon. Saba pa kay ka mo kaon. Di pa gyud na itak-om ni mo baba. Kaluod ba ni mo tan-awon oy? Makapawa kas gana. Nauwaw kay ko sa gisulti Papa Joe. Sorry tita. Tubag ko pa. Dungan sa kong pagduko. Ayaw pagtuo kay abi anak ka sa kumbana, membro ka nas pamilya. Humani mo kaon panghugas o sa plato nakasabot ka? Matod pa niya. Dungan sa iyang pagtindog. Ug di na ko siya ginahan mo kaon kay nawad-an siya gana nga nagtan-aw nako. Human ako panghugas og plato, usa pa ko nilakaw paingon sa eskwelahan. Na late pa ko sa school kay layo man day ang balay ni Papa. Pag-uli nako pagkahapon gisugo na pud ko ni Tita Mirasol. Gipatabang ko niya sa iyang negosyo nga car wash. Unya, basta wa si Papa sa balay, di ko niya paduganon og kaon kay luod kuno ko tan-ahon. Mga tulo ka adlaw nako sa balay sa kong amahan pero nadiskubrihan nako nga wa ko malipay. Dako tinod silag balay, dako groom, di aircon pagyud, lami keng sudan pirmi pero mura ko og estranghero. Si Papa lang ang maayo mo tagad nako. Ultimo ako mga igsuon bati pod og batasan sama sa ilahang inahan. Gusto na ko magbasol nga ni kuyog ni Papa. Sa ilahan ni Mama Reyna gamay man tuod ang lugar pero pinobre. Pero may freedom ko ug maka-feel ko nga genuine ang pagmahal ni Mama Reyna nako. Sama sa iyang tinuon nga anak. Usa ka gabi niya to alas 9 na nga nakapanihapon ko kay daghan kayong nagpa-car wash. Kapoy na kayo kong lawas. Diyang nisud ko sa akong room. Wa na ko makagwanta o gitekstan ako si Papa o nisumbong ko sa gibuhat ni Tita Mirasol. Pero ang iyang tubag, agwantahan lang ron, bago pa man ka. Kung makita niya nga maayo ka, madawat ra lagi ka na niya so maabot nga mga adlaw. Dili ko kontento sa tubag ni Papa. Gidayal na ko ang number ni Isa. O dihang nagkastorya mi, ako siyang sultian sa kong kahimtang. Unyaw sa pamigidugaya ni mo diha, may pamuli ka sa imong Mama Reyna. May pa dito pinangga pa ka. Ug labaw sa tanan, duol rata. Matod pa ni Isa nako. Nalipay ko siyang tubag. Sakto si Isa, mas happy ko sa panimay sa di na kadugo kisabay sa kong Papa. Human na mag-istorya ni Isa, nakafeel ko relief sa kuang lawas. Dito sa akong kwarto ug niadto ko sa kusina ug nakita nako ang kaserola nga doon na pay humba nga lata pa kayo. Nialis ngaw ang kahumot nini. Mo'y nakapasamot sa akong kagutom Papa Joe. Dali ko nga nagsukad ug nikaon ug halos lamon-lamonon nako ang humok kayong humba. Tungod sa akong kagutom, wa na gani ko magkutsara. Nagkinamot na lang ko Papa Joe. Mao kadto ang nakit-an ni Tita Mirasol. Kikaw na mong humba? Kasi nagsulti ni mo nga imo ng kanon. Daduna ni Jinky sa school para na siyang classmates. Patay gutom di ka oy. Wa pa'y manners. Lupig pa'y baboy ni mo kumukaon. Matod pa ni Tita Mirasol. Sakit na kayang gisulti na ako og sobra na. Di na madag palapos sa pikas dunggan. Feeling na ko ni saka kong dugo nga nagbukal-bukal pagyud. Nitindog ko og gialsa ang usa ka kaldirong humba unya giyabos ang atubangan. Nisiga ang iyang mga mata ni Tita Mirasol. Hugwa katuo nga ako tong gibuhat niya. Mutalak pa siya pero ni walk out nako.
gibiyaan ako siya og niadto ko sa akong kwarto niya namutos sa akong gamit. Dali ko nga ni sakay og taxi og nagpahatod ko sa parlor ni Mama Rina. Nabtan ako sa parlor si Mama Rina nga hubog. Mama Rina, nibalik na ko eh. Di na ko dito ilang papa, mas ganahan ko diri sa imong parlor. Matod pa, nako niya. Dungan sa kong pagakos. Mas nisamot kay emotional si Mama Rina nga nakainom. Nakaibaw ko nga nalipay siya nga nibalik ko. Anong nibalik pa man ka diri nga pobre man ko. Mas maayo dito si mong papa kay dato niya nindot pagkapagkabutang. Tubag pa niya nako. Mama Rina, tinuod nga dato sila pero di man nindot ang akong pagkabutang dito. Sa tinuod lang nagbasol ko nganong nibiya ko dinhi. Mas ginahan ko nimo Mama Rina, mas happy ko dinhi. Maong promise, di nagyo ko mo biya dinhi, di natin kabiyaan. Nagakusko ni Mama Rina sa kalipay dungan sa pagpatuo sa mga luha. Happy kay siya nga nibalik ko Papa Joe. Pagkaugma adlaw Sabado, way klase. Nakahukom ko nga tuon si Isa sa ilaha para paibawon nga nibalik nako sa among lugar. Masulubon ang naong ni Isa diyang iya kong giablihan ug mura siyang naghilak. Unya, nakalitan ko siyang gibuhat nga kalit kapag bitad sa kong mga bukton. Unya, gihagkan niya ang akong lips. Di ko makatuo siyang gibuhat. Siguro, na-miss niya. Diyang, wa nami magkakita pa o pila ka semana. Tungod kay doon na ako experience kang Angelica, gibuhat na ko kang Isa, ang sa pamino ko. Makalipay niya. Nalapaan sa leyon ang karnero, pero nakalitan ko sa reaksyon ni Isa pagkahuman sa mong gibuhat. Murag kahilakon. Nakitaan ako silang duha, nagkuyog. Silang duha, sweet kaayo. Murag gituyo pa nilang duha nga pakiton ko. Matod pa niya nako. Ha? Unsa ba ipanulti ni mo dia Isa? Iwa ko kasabot. Pangutan ko pa niya. Si Charlie ang akong uyab. Doon na sila yung babae nga silingan rasab na mo. Nakita gid sa kong duha ka mga mata ang ilang pagluib na ako. Tubag pa ni Isa, Papa Joe. Dito pa na ako na something nga mao di ay nga siya'y nangunan nako. Di tungod kay gimingaw siya nako kundi gusto niya nga mobaw siyang uyab ug ako ang iyang gigamit. Gitutukan ako hait kaayo si Isa unya way dagang sulti o ako siyang gibiyaan. Pero nigukod si Isa nako. Iya akong gigakos sa akong likod. I'm sorry Ron kung nagamit ika pero di ba may akong sulti nimo? Sa una nga kung magbuwag mi sa kong uyab, ikaw akong ipuli. Pues mo na ni ang time buwag namin ni Charlie. Tagay kong chance nga makaton pagigugma nimo. Matod pa ni Isa. Nadalagi ko sa iyang pasalig. I know nga di ko love ni Isa. Gihimo lang ko niyang panakip butas para makamove on. Pero I don't mind. Okay na ako. Ang importante nga kami na. Bahalag di ko niya love. Basta ako, love kin ako siya. Nisamot pa. Pagkadako ang akong gugma diyang dunanay na hitabo namo. Di kay kausalang kadaghan na gyud Papa Joe. Kay basta way tao sa ilaha, iyam na kong tawgan para muadto sa ila. Hangtod nga niabot ang panahon nga niresulta ang among gibuhat. Wa na abti si Isa siya binuwan nga bisita. Nabuntis nako si Isa, Papa Joe. 16 years old ko niadto ug wa ko'y kalibutan ug usa akong buhaton. Saon man namo, nag-eskwela pa ko. Wa ko'y trabaho unsa may buhi nako sa among anak. Tungod sa kong karatol, gidala na ko si Isa sa parlor ni Mama Rina. Kinsa man ang bayhana? Pangutan na pa ni Mama Rina nako. Si Isa ma, akong asawa. Tubag ko pa. Asawa? Ngano, kasal na mong duha? Tanawan ng bukto ni mo nga yagpis kay na ron. Maglisod mga kag-alsa ko sa kasakong bugas. O niya, mag-asawa na kunuhay ka? Nasya ko sa tuno ni Mama Rina. Nasuko siya, Papa Joe. Pero buntis na si Isa ma. Maong gidala diri sa ato. Tubag ko pa. Naninghawak si Mama Rina dayong Isa sa sakakilay niya. Kay ba karon nga naglisod ta? Di naman gani ko halos makabayad sa renta diri sa parlor. Kuwang na lang ibaligyan ako ning usa ka kidney nako para igastos sa mong pag-eskwela. Unya karon punan pa nimo ang akong problema. Yes, tinuod nga giangkon ti ka isip akong anak. Mahal ti ka og namasin ko nga kumatiguang ko at imanon ko nimo. Kung mamatay ko, imo kong ipalubong. Pero, usa man yung pagbuhat, ana nga, wa man gani ka kahuman og high school niya ni sud pagkaanang dakong responsibilidad. Nagtukag sa yun nga magkaanak. Gusto ba nimong mapareho ang imong kaagi sa may tabo nimong anak?
Unsay may tabo sa imong mama o papa nga nanganak nga puros batanon? Ug wa gani mga trabaho, di ba gipanghatag kanila? May gani kay gidawat ikaw gipangga. Unsa na lang og nahipunta pa ka sa balasubas nga mga tao. Ambot og buhi pa ba ka hantod karon ron? Murag ni siyok akong dunggan sa yaw-yaw ni Mama Reyna. Wa ko nakauyon labi na nga sa iyahang pag-apil niya mention sa kaagi sa kong inahan ug amahan nga nagbinyog sayo unya gihatag lang ang ilang anak nga mao ako. Feeling nako na moyboy si Mama Reyna. Mao nga gibitan nako ang kamot ni Isa unya nang lakaw mi palayo sa parlor ni Mama Reyna. Doon na po ko'y kwarta nga nahabilin. Sobra sa kipanghatag ni Papa nako. Nangita ko gamay kwarto nga kabangan na mo ang duha. Nasayop si Mama Reyna. Di ko sama sa akong mga ginikanan nga irresponsable. Barugan nako ang akong responsibilidad. Ipakita nako nila ang tanan nga kaya nako. Gusto sa igsuon ni Isa nga si Carlo nga adto mi mutipon og puyo sa ilaha pero nibalibad ko kay nako'y pride. Gusto ko nga maglain jud mi, bahalag magkalisod-lisod. Wa na mi mo padayon og eskwela ni Isa. Nangita ko trabaho pero pagkalisod di ay labi na og wa kay nahuman. Hapit na mahurot ang akong kwarta. Di po ko ganahan nga mangayo sa akong papa kay nasuko man kay siya nako sa akong paglayas. Unsa may akong buhaton, asa ko padung. Unsaon ako pagkakita og kwarta sa dali nga pamaagi. Kalit kani Santom sa kong nahuna si Makoy ug ang iyang uyuan nga usa ka mahuyang nga ibog kay nako. Ingon si Uncle Sam ni Makoy nga muhatag siya nako og 1K per night. Wa na ko'y laing kapaingnan kaysa gutumon si Isa ug ang among anak nga naa siyang sabakan. Gikontak na ko si Makoy ug giingnan nga muanak ko sa ila. Pagabot na ko sa ila, gisugat ko ni Uncle Sam nga nagsigig pa maypay. Ready na ka? See? Dili-dili pa ka sa una niya, ari raman day gyapon ka. Ang imuhang bagsak. O sige na, dali na. Ari na tas kong kwarto. Matod pa niya nako. Samtang nagsunod ko niya, katrason ko pero wa na ko yung laing choice pa. Siya na lang gyud. Nakinahanglan kong kwarta, Papa Joe. After 2 hours na mo sud sa kwarto, nilampo siya sa iyang gustong buhaton. Sabot na mo, nga hantod buntag ko, pero di na ko makasugakod pa. Mamatay na siguro ko kung mabuntagan ko didto. Naghila ko nga niingon nga, ambi na kong 1KB. Muli na ko kaya nagpaabot si Isa na ko sa mua. Naluoy siguro siya nako, gitunulan ko niya 1K. Unya, gipapauli na. Samtang nagpadong ko sa amo ang giabangang kwarto ni Isa, nakaingon ko sa kong kaugalingon nga di na kumusam. Bahalang magkamang pa ko sa yuta sa kalisod. Gihugawan ko sa kong kaugalingon, Papa Joe. Dihan ako tungod sa amua before ko niabli sa mapultahan, gigunitan nako ang hundang nga tibuok 1,000 pesos para mo i-surprise na ako kang Isa. Pero pag abli na ako sa pultahan, ako ang na-surprise kay wa na si Isa sa sud sa mong balay. Hasta yung mga gamit o mga sinina, wa na sa. Gitawagan ako siya sa iyang cellphone pero di mo ring. Gipangitan ako siya sa mong mga silinganan pero way Isa nga ako nakitaan. Nalukop na ko pangita niya. Gabiin ang dako pero nagsigi pong lakaw sa pamasin nga makitaan ako siya. Sa tanto na kong lakaw-lakaw, wala ko damha nga naabot ko sa parlor ni Mama Reyna. Napaghihapon ko yawi sa pultahan sa parlor mo ang akong gisuwayan pag-abli ang pultahan o nalipay ko diyang naabli kini. Usa ka tao ko nakita nga naghigda sa sopa sa parlor kung wa ko masayop, si Maya nga nagbukot sa habol. Nakamata siya sa kasikas ug gikuyawan siya dihang iya ko nakita. Ron, nagunsa ka? Gabiing dako naman kayo. Unsa ni tabo nimo? Kahagard gud nimo gitsura. Sunod-sunod pa nga pangutanan niya nako. Asas Mama Reyna? Matod pa ni Maya nga wa si Mama Reyna. Nang lakaw ko no. Kuyog si Kuya Romy. Nilingkod ko sa sopa dungan sa pagpanghupaw. Tanaw na ko nimo no dako kag problema. Sabi ni tabo nimo, sulti ko ron. Matod pa ni Maya. Og dito nisulti ko kang Maya tanan. Nakalitan ko diyang gigakus ko niya og gihuap ang akong buko-buko. Narelax ko sa iyang gibuhat. Mao katong sinugdanan nga nahimo na ko siyang best friend. Sila gyud ang mabasol ani. Sila sad-an sa tanang nahitabo. Kinsay sila ha? Pangutana pa ni Maya. Kinsa pa? Di nga akong inahan og amahan. Kung gitarong pa lang unta ko nagpapadako. Di unta ko magkalitsi-litsi ang kinabuhi. May paiwala na lang kung nilagi panganak. Nagpatuga-tuga lang sila niya. Di ba kabarog silang responsibilidad. Ayaw basula yung mga ginikanan. Mga bata pa sila niya turon. Sama ni mo karon ba? Di ba mabdo si Isa? O sure, kung nilaya siya,
doon ay rason si Isa sa iyang pagpalayo. Sama na po na si mong mama ni Adto diyang gimabdos kaniya o tamasayo doon sa hinungdan nga gipanghatag kaniya. Tambag pa ni Maya nako. Sakto kay si Maya, mo na hinungdan nga di ko gusto nga mapariha sa akong mga ginikanan. Di ko musugot nga mapariho, nako ang akong anak. Kinahanglan nako silang makitaan. Naabtan na lamig buntag ni Maya nga nagistorya. Wa siya kapuol nga naminaw sa akong problema. Iya kong kitambagan nga og nidamay siya sa akong kasubanan. Buntag na diyang nakatumi pareho sa sala, si Maya sa sopa. Samtang ako nagluko sa sahog. Nakamata ko diyang niring akong cellphone. Si Isa ang nanawag. Ron, ari ako diri sa simbahan bi? Matod pa niya. Wa na ko mananghid kang Maya og nidiritso kog dagan padung sa simbahan. Og tuod man nakita na ko si Isa nga naglingkod sa pinakalikod nga lingkuranan. Naa sa iyang tapad ang iyang dakong bag. Isa, ganun nila ka magkasatua ha? Ganun nagdala magkagbag, asa ka mo adto? Sunod-sunod ko pa nga pangutanan niya. Muli sa ako sa akong lola sa Mindanao samtang uwa pa ta masayo doon sa buhaton din sa syudad. Mas maayo dito kay matiman ko ni lola. Pero before ko muli, pakasli sa kuron bi. Matod pa niya nako. Nasya ko sa iyang gisulti og nadungog nako kung nagkomedya ba siya. Muna'y gusto nako nga magpakasalta pero di man pwede kay pareho man tang minor de edad. Tubag ko pa. Wa ko nag-ingon nga literal gyud nga kasal. Isulti lang niya ang imong panaad nako sa tong anak. Matod pa ni Isa, dungan siya pagtudlo ni Jesus Christ nga gilansang sa dakong krus. Sige Isa, buhaton ko na. Isaad ko sa tubangan sa Ginoo nga ikaw lang ang akong mahalon. Ikaw ug ang akong anak. Dili ko kamo pasagdan, mahalon ko kamo hangtod kahangturan. Till death do us part. Gihagkan ko ni Isa sa kong ngabil unya dayong tindog. Nagpatod siya nako sa pier. Diya pa sa kong bulsa ang tibuk 1,000 pesos. Akong gihatag ang Isa, Papa Joe. Pagkahuman, niuli ko sa parlor ni Mama Reyna. Naabtan ako nga nagstoryanay sila ni Maya. Pagkakita niya nako, iya din kong gigakos. Pasaylo ako ron. Nadala lang ko song gibati nga gikasab-an ti ka. Nagbasol ko song gibuhat. Kung wapati ka palayasa, di unta ka maduol sa mahuya nga si Sam. Ako gyud ang mabasol ani. Matod pa ni Mama Reyna. Okay lang maoy. Mana, dili na mabalik ang tanan. Ang importante nga nadawat ko nimo pag-usab ma. Tubag ko pa. Syempre, ikaw gud ang akong anak ug hapit ako magkaapo. Kinahanglan nga makita nimo si Isa. Gidawat na ako siya. Musugot na ko nga mupuyo mo diri. Matod pa ni Mama Reyna. Gisultihan ko siya nga niuli si Isa sa Mindanao, which is maoy pinakamayong buhaton samtang dili pa mi ready. Mubalik raw niya siya kung maplansya na namo ang tanan. Gipabalik og eskwela ni Mama Reyna og balik sa dati na pud ang akong anak-anakan niya sa parlor. Pero after a few days siya na pud ang nag-uol dihang kalit nga nagminyo og babae si Kuya Romy. Unya gibiyaan siya. Siyempre kuyog pud niya si Maya. Swerte siguro ang pagkawa ni Kuya Romy sa kinabuhi kay usa ka adlaw naabtan ako si Mama Reyna nga nagambak-ambak sa kalipay. Manaon sa man ka nga lipay man kay ka nakadaw kag loto? Pangutana ko pa niya. Naanda na nako nga pangutanan niya kung malipay siya kung nakadaog ba siya og loto. Wa ko mag-expect nga tinuod yun di ay. Yes anak, gamay ra hinuon 800,000 ra pero okay na kaayo ni oy para makasugot og bagong kinabuhi ug makuha nimo si Isa para magtipon mo puyo sa tibok nimong pamilya. Ni down si Mama Reyna og sa ka-unit sa subdivision. Iyang gihimong parlor ang silong ug gipuy-an namo ang taas. Unya pagkahuman niya tumindua sa Mindanao para kuhaon si Isa. Sa katapusan nakabalik na si Isa kauban nako. Nipadayon mi eskwela. Unya kung may klase, mutabang ko ni Mama Reyna sa parlor og tupi. Makamao naman ko manupi, kay iyahan naman kong training. I know nga, daghan kaayob mi glatason pa ni Isa, pero usa lang gyud ang among panaad, Papa Joe. Nga, bisan og usay may tabo, di ko musugot nga magkabuwag mi. Ug usab, labi na nga mga nakay na siya. Hapit ako nga mahimong tatay. Mao nga dapat lang gyud nga kayod kalabaw para makatabang pug ko kang Mama Reyna. Happy kay ko Papa Joe nga bisan og wa na ko naka-experience og tinuod nga pagmahal sa kumang ginikanan pero gihatagan ko sa Ginoo og tawo nga nagmahal nako ug labaw pa sa iyahang anak. Moy lain kundi si Mama Reyna. Plus doon na nakoy Isa og umaabot nga anak. Dinhi na lang kutob ginaot pa nga nakahatag og entertainment sa imuhang mga
followers sa YouTube channel nimo ug unta doon na sa sila'y moral lessons nga nakatunan sa akong istorya. Kini mong magtatampo, Ron.